Guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, ating hataw na balita sa UNTV. 91 million registered voters inaasahan boboto sa barangay at SK election ngayong araw, October 30. At panoorin po natin at buong detalye dito sa UNTV. No other further ado. Let's go. At maraming salamat sa mga balita. Hataw balita. 91 million na registered voters inaasahang boboto sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw. Hataw balita. 91 million. Mabigat na trapiko naranasan ng mga boboto. At panoorin po natin yan. At ingat at na bumoto na cluster maaga. precinct na nakakalat sa mga rehiyon sa Pilipinas. Mayroon namang mahigit sa 1.4 million na mga kandidato na maglalaban-laban para sa mahigit sa 672,000 na pwesto o elective posts. 42,001 dito ay para sa punong barangay na katumbas ng kabuuang barangay sa buong bansa at 294,007 naman na sangguniang barangay members. Ang bilang ng ihahalal na SK chairperson ay kapareho lamang ng bilang ng mga barangay chairman. Gayun din naman ang SK kagawad ay katumbas din ng kabuuang bilang ng pipiliing miyembro ng sangguniang barangay o SK member. Kaugnay ng halalan nga ngayong araw, amigo, ay paalala ng COMELEC sa ating mga kababayan na sila ay maaga pong pumila para makaboto bago sumapit ang alas 3 kung saan magsasara na mamayang hapon ang botohan. Paraan ito para makaiwas yung ating mga kababayan na sila ay makipagsiksikan sa maraming mga tao upang sila ay makaboto. Nilinaw ng COMELEC, amigo, hindi po required yung pagpapakita ng identification o itong mga ID para makaboto ang ating mga kababayan. Hindi rin required na mayroon tayong mga vaccination card o kaya mayroon tayong COVID-19 test. Pero pwedeng magdala ayon. Hindi kami nanapan ng identification card. At kailangan lang ang tingnan kaagad ang number nyo, ay precinct number. At kung pang ilang kayong number doon, kung ilan na nakabilang, at pumunta kayo sa presinto at madali bumoto. Ayan. Kay Chairman George Erwin Garcia, pwedeng magdala ang ating mga kababayan ng kanilang mga kodigo para mas mabilis yung kanilang pagboto. At dagdag pa nga ng komisyon ni Chairman Garcia na ang pagboto ng ating mga kababayan ay tiyakin na pipiliin nila yung mga karapat-dapat lamang sa pwesto. Ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ayan. Bumoto na kayo, guys. Vote wisely sa mga manunungkulan. Samantala, amigo, inilaan naman ng COMELEC ang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga mamaya para sa early voting o maagang pagboto ng ating mga kababayan na nasa vulnerable sectors tulad ng buntis, matatanda at persons with disability o PWD para sila ay hindi na makipagsiksikan sa maraming tao. Mayroon nito sa Muntinlupa City at gayon din sa Naga City. May pilot testing naman ang mall voting na gagawin sa 11 mall sa bansa. Dito sa National Capital Region ay sa SM City Manila, SM City North, SM City Fairview at SM City Sucat. Sa Legazpi City Albay naman ay sa SM City Legazpi, SM City Consolacion naman sa Cebu. Sa Robinsons Malls naman ay sa Robinsons Manila, Magnolia, Metro East, Las Piñas, dito yan sa National Capital Region, at mayroon din sa Robinsons Galleria dyan sa Cebu City. Target din nito, amigo, na maalwanan yung ating mga kababayan na bumoto sa mas malalaking mga lugar. May pilot testing din ng automated barangay at sangguniang kabataan elections sa Barangay Pasong Tamo dyan sa Quezon City na mayroong mahigit sa 60,000 na mga botante. Barangay Paliparan 3 at Zone 2 dyan sa Dasmariñas
Pilipinas, Cavite. Aabot naman sa mahigit sa 113,000 ang inaasahang boboto dito sa automated BSKE sa nasabing mga barangay. Dahil nga automated ito, amigo, gumagamit sila ng makina o ang vote counting machine para sila ay makaboto. At yung mga pangalan ng mga kandidato ay mismong nakasulat na doon sa automated ballot. Ang hakbang na ito ng COMELEC ay bilang paghahanda na rin dito nga sa panukala, amigo, na magkakaroon tayo ng automated barangay and sangguniang kabataan elections. At ang isa pa sa naging paalala nga ni Chairman Garcia dito, amigo, lalo na sa ating mga kababayan na hindi nakaboto noong 2022 national and local elections, ay dapat pong masiguro ninyo na kayo ay makaboto mamaya o ngayong araw, dahil kung hindi ay kayo'y ma-deactivate dahil dalawang magkasunod na halalan kapag hindi nakaboto ay deactivated at maaaring hindi kayo maaboto sa darating na 2025 midterm elections. At sa ngayon din, amigo, batay sa binigay na schedule ni Chairman Garcia, ngayong umaga ay una siyang pupunta sa early voting dyan sa Muntinlupa, kung saan nakita natin kanina may mga pinadala na siyang video na marami na tayong mga kababayang mga may kapansanan, mga senior citizen na pumila dahil itong early voting ay para ito sa kanila, amigo. At ayon pa kay Chairman Garcia, inaasahan natin na yung proclamation ng mga kandidato, dahil karamihan naman kasi ng mga barangay ay manual yung kanilang pagboto, ay mga 8 hanggang midnight mamaya yung mayroong maiproclaim na mga kandidato. Pero itong 3 barangay naman na may automated elections ay naaasahan natin na ayon pa kay Chairman Garcia mga 6 p.m. Medyo mabilis kasi sila, amigo, ay makapag-proclaim na ng mga kandidato. Alright. At dahil din sa sinabi ng COMELEC, bukas maaari nang umupo itong mga mananalong barangay officials natin ayon doon sa kanilang kasi nagkaroon din ng sinabi ng DILG na hindi na kailangan magsumite kaagad-agad ng certificate of contribution o statement of contribution and expenditure o SOSE para makaupo. So bukas ay pwede nang umupo yung ating mga kababayan na mananalo kapag sila ay walang disqualification case na nakabinbin sa COMELEC, dahil lahat ng mga may disqualification case ay mayroong memorandum dyan ng COMELEC na hindi sila pwedeng maiproclaim. Yan ang ating update mula dito sa COMELEC. Command. Alright, yan ang update sa COMELEC. At mamayang gabi, ipoproklama kung sino mananalo ng barangay. At pwede na umupo hanggang bukas. At isa na kayong bagong o lumang barangay captain o pagawad dyan. At ingat palagi at mag-vote wisely sa mga inaasahang nating kandidato na makakatulong sa ating pamahalaan at barangay. At maraming salamat sa inyong lahat and peace out. Thank you, guys.